Magandang umaga mga kapatid sa Panginoon at binabati ko po kayo magandang umaga po. Muli sa mga ganitong mga pagkakataon, nais ko pong batiin ang lahat ng mga miyembro po ng BHCC. Nais ko po kayong batiin yung mga kaarawan ngayon. Happy birthday po! Magandang umaga, nawa ay salo-salo po kayo sa inyo pong bahay muna, wala munang imbita. Dahil po ay narito pa rin tayo sa quarantine. Kaya ati pong ipanalangin sa Panginoon na patuloy itong mawala na at unti-unti na po tayong makakabalik sa ating pong pananambahan. Kaya maaari sigurong mga sa sunod na buwan ay tayo po'y magkita-kita doon sa loob ng ating bahay-sambahan. Kaya samahan niyo po ako ng panalangin. O aming Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyo sa umagang ito. Nais po namin patuloy na ipanalangin at dalhin sa iyong harapan ang aming pong pagsusumamo na kami po'y iyo pong linisin muna. Patawaran niyo po kami sa aming pong mga karumihan, sa aming pong pagkasala sa iyo, O Diyos. Dahil ito lamang ang tanging paraan upang kami po'y iyong diringgin at wala pong bahid po ang bawat isa sa amin ng kasalanan. Kaya salamat po sa iyo pong mga pangako na kami po'y paglalapit sa iyo ay inyo po kaming linisin. Maging po, O Diyos, sa umagang ito, nais po nating tuloy idulog sa inyo ang mga patuloy na mga nahahawaan po ng COVID-19 na ito sa buong daigdig, O Diyos. Dumadami pa rin, Panginoon, at hindi po alam kung ano po ang dapat na gawin sa bawat bansa sa buong daigdig. Nagkaroon po ng pagkabahala po ang World Health Organization kung paano po ito mapaglabanan at hindi pa po natutuklasan yung vaccine. Kaya, O Diyos, amin pong dinadalangin sa umagang ito. Inyo na pong bigyan po ng karunungan yung mga nananaliksik upang patuloy na ito po'y magamit upang ito po'y mahinto na po ang virus na ito, O Diyos. At salamat po, O Diyos, sa inyo pong patuloy na pagbigay po sa amin ng kalakasan na kami po'y hanggang ngayon nakapagpuri sa iyo. Kami po'y buhay na po ay narito sa inyo pong harapan, nagsusumamo, Panginoon. Meron pa kaming maraming gagawin at balak sa aming buhay at yan po ay sa iyo pong kalooban na hindi po kami nahahawaan, Panginoon, dahil mahal niyo po ang bawat isa at kami din po, Panginoon, ay nag-iingat sa aming pong paglalabas-labas, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa mga tao rin na patuloy po na tumutulong sa amin sa mga ganitong kapanahunan. Amin pong dinadalangin din, O Diyos, ang lahat po ng mga naghahanap pa rin ng trabaho o nawalan ng trabaho o walang makain, Panginoon. Lahat po sila ay inyo pong tugunin, Panginoon. Kami po'y dumudulog, nagmamakawa sa iyo, O Diyos. At kami po'y papasalamat din sa oras na ito na kami po'y patuloy na nakapagpanambahan, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, at ikaw po ang maitaas sa aming pong kalagitnaan at patuloy ka naming awitan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, minsan po sa buhay natin ay marami pong pangyayaring hindi natin naiunawaan, naiintindihan. At sa umagang ito ay meron po tayong paksa. At ito po'y matatagpuan po natin sa Roma 6:15 hanggang 19. At ito po'y pamamagatan po nating kalayaan mula kay Kristo Jesus. Dahil po, sa ngayon po ay mayroon pong tinatawag sa English pa po, we are living normal in an abnormal situation. Ibig sabihin, namumuhay tayong normal sa isang abnormal na kalagayan. O hindi pangkaraniwan po itong kalagayan natin ngayon. Hindi yung katulad noon. Kaya ating pong matitingnan at matutunghayan kung ano po ang sinasabi po dito sa Roma 6:15 hanggang 19.
Dahil paano po yung sinasabi nating kalayaan mula kay Kristo Jesus? Meron ba pong kalayaan? Ano ba yung kalayaan na yun? Mga kapatid, noong last Friday ay pinagdiwang po natin yung sinasabing Independence Day o Araw ng Kalayaan. Pinaglaban o nung mga ating pong mga bayani nung mga taon na yon, dahil tayo po ay naging alipin sa ilalim ng mga Kastila o mga dayuhan. Kaya po tayo po ay hindi lang po yung mga Kastila po ay nag-alipin po sa atin o naging under po tayo sa kanila, maging po yung Hapon, pero hindi kasandali lang po yun. Pero ang pinakamahaba pong tumigil na namamahala sa ating bayang Pilipinas ay ang mga Kastila po. Kaya meron na po itong last Friday ay 122 years. O ito po yung nagsimula noong 1898 na binigyan po tayo ng laya dahil sa paghimagsik. Nakipaglaban ang mga bayaning Pilipino noon. Alam po natin yung mga bayani po natin. Kaya po noong Biyernes ay celebrate po ito. Dito po rin sa banal na aklat, meron po tayong pinaka-modelo po dito kung saan po natin matatagpuan yung binigyan po laya ang mga tao o mga Israelita o anak ng Diyos noong panahon na yon. Ang Exodo ay yung pinakapuso ng matandang tipan. At ang paglalahad nito sa atin ng isang Diyos na nagpalaya ng mga tao ay ang siyang nagbibigay kabuluhan po nito. Paano ngayon maipalawanag ang sinasabi ng napakaraming di sumasampalataya? Dahil para bang takot sila paano yon? Dahil ang Exodo, hindi dumarating ang Diyos para maghasik ng takot, kundi pinapakinggan niya ang daing ng mga kanyang mga tao o bayang api. Binigyan ito ng pagtitiwala, ginising ang pag-asa sa tunay at ganap na papalaya at nagpapalitaw ng isang butihing leader. Yun po si Moses po. At yung kapatid niya na si Aaron, doon sa pagkaalipin doon sa Ehipto sa ilalim na pamumuno ng Paraon. Ang Exodo ang pinakamodelo ng lahat ng napagpalaya sa tao. Kaya dito po sa aklat ng Exodo sa Biblia, ito po siyang modelo paano po makikita natin yung pagbigay ng pagpapalaya ng mga tao. Para maintindihan po natin ang paglayang ito ng bayan ng Diyos, kailangan alalahanin natin ang pagkasaysayang kahalagahan ng panahong iyon. Sa Exodus 12:31 at saka 38 ay ito pong nakalagay po doon sa Exodus 12:31. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo." Kaya para bang binigyan laya na po niya, pinalaya na po niya yung mga tao na nasasakop doon sa Ehipto, yung mga Israelita na sa mahabang panahon sila po ay naging alipin po. At sabi po doon sa Exodus 12:38, maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami ring silang mga dalang mga hayop katulad ng tupa at kambing at baka. So makita po natin na yun mga tao rin na hindi din Israelita ay sumama sa kanila dahil sila po ay hindi na kontento po sa pamamahala ng bayan ng Ehipto, sa pamamahala ni Paraon. Kaya sa Exodus lamang nagsimula ang mahabang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Binubuksan ang panimulang karanasan ito ang daan para sa iba pang karanasan na sasabit sa pinakadulo nito balang araw sa pagdating ng tagapagligtas. Ibig sabihin, sa pagsilang ni Kristo Jesus. Kaya dito po, makikita po natin yung sinasabi po dito sa Roma, mayroon kayong Biblia, Roma
6:15 hanggang 19. Kaya basahin po natin yung sa 15, sabi po dito ng Roma. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos? Hindi. Sabi ng 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo naging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Sa 17, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Sa 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Sa 19, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang paalaala ng paalaala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa banal na layunin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito po, marami pong itinuturo sa atin dahil marami po tayong mga naririnig, nababasa patungkol po sa mga mamamayan po natin bilang mga Pilipino na hindi kontento po sa pamamalakad ng ating pong gobyerno. Marami po natin nakikita at lalo na po ngayon na sinusulong po yung sinasabi po nilang anti-terrorism bill. Kaya mga kapatid, ating pong titingnan kung ano po dito ang kaibahan po. Kaya lamang, isa-isahin po natin at pakinggan po ninyo ako. Kung maaari po, naghahangad ang bawat isa sa atin ng kalayaan, lalo na kung saan na ang kalayaan ang pinangahalagaan ng higit sa lahat at hinihigit at hinahangad ng lahat na nag-akala na inaagawan sila ng kalayaan. So makikita po natin dyan na marami pong nasa kalye po o nasa bundok po o nandoon po sa loob ng eskwelahan o nandoon po sa ating pong pamahalaan. Marami po tayong hindi nakikita at napapansin. Ngunit ang kalayaan kay Kristo ay kakaiba sa kalayaan pampolitika, pang-ekonomiya at pamumuhay ng isang lipunan o komunidad katulad po natin. Paano po tayo nakakapag gala-gala po dyan kung saan-saan, nakakapagsalita kung saan-saan. Tayo po ang isang bansang demokrasya. Kaya sinasabi po dito na meron po tayong kalayaan. Ang totoo, ilan sa mga marahas na pinag-uusig ng mga tao sa kasaysayan ay mga taong may ganap na kalayaan kay Kristo. Ayon po sa Biblia. Sino sila? Yung mga tagasunod kay Kristo, Jesus. Kasama yung mga disipulo o mga apostles of Christ noon. At kasama tayo mga mananampalataya sa ating panahon ngayon. Tayo po yun ngayon. Meron tayong kalayaan pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya hindi katulad ng ibang bansa na wala silang kalayaan na ihayag po ang kanila pong mga pananampalataya o sinasabi pong relihiyon. Sinasabi sa atin ng Biblia, sa isang espiritual na pangangahulugan na walang sinuman ang malaya. Sa Roma 6, ipaniliwanag ni Pablo na alipin tayong lahat. Doon sa loob po ng Roma 6 po, yung kapitulo na yon, doon po ang laman po doon na ang lahat ng mga tao ay alipin ng kasalanan. Alin man sa dalawa. Una, alipin tayo sa kasalanan o alipin tayo sa katuwiran. Hindi kaya palayain ng mga alipin ng kasalanan ang kanilang sarili. Ngunit, sa oras na mapalaya tayo sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng krus ni Kristo, naging ibang uri tayo na alipin. At sa pagkaaliping iyon, tayo ay nakatagpo ng ganap na kapayapaan at tunay na kalayaan. Ayun ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ayon po sa Biblia, nangangahulugan na ang salitang pagkaalipin ay ang una, pagiging mababa, mahirap, kawalan ng pagkakapantay-pantay.
Ngunit ang kahulugan ng kalayaan, ayon po sa Biblia, ay ang tunay na kalayaan ay isang alipin ni Kristo na nakaranas ng kagalakan at kapayapaan na resulta ng tanging tunay na kalayaan ng ating matatagpuan sa buhay na ito. May 124 o 124 na ulit na binabanggit ito sa Bagong Tipan ang salitang doulos. Ito po yung sinasabing Greek word po o servant na nangahulugan ng isang taong pag-aari ng isa pa o isang alipin na walang anumang pag-aari ng ganap o ganang kanyang sarili. Siya po ay parang sa ating pong tinatawag ngayon katulong. Pero iba po yun sa konteksto noon. Pag sinabi kasi noon, doulos noon, servant sila, alipin sila, pag-aari sila, binili na sila po ng isa pong tao, kaya pagmamayari sila ng isang tao. Pero iba po dito sa ating po ngayon kapanahunan, na meron po dito sinasabi pong katulong o sinasabi po nilang servants. Ang problema, isinasalin ng karamihan sa makabagong salin ng Biblia, maging ang salin ng King James at salitang doulos bilang manggagawa o katulong o makabagong pananaw. So, dito po kasi doon sa King James Version no ginagamit ng may Biblia ng Lumang Tipan o Bagong Tipan, isinasali po doon yung salita pong doulos ay napakalalim pong kahulugan po noon. Pag sinasabi kayong doulos o servant, pagmamayari ka, wala kang karapatan. Alipin ka talaga, wala kang magagawa. So titingnan po natin, ang isang alipin ay isang tao na gumagawa para siya kumita o makinabang. At isang tao na ang dahilan sa kanyang paggawa ay dahil may makukuha mula sa kanyang amo. Yun po ang kahulugan po noon. Sa isang banda naman, walang anuman maipagkaloob ang isang mananampalataya sa Panginoon bilang pambayad para sa kanyang kapatawaran at buong buo ang tayong pag-ari ni Kristo na bumili sa kanya ng pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos doon sa krus. Binili tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ang Kristiyano at pag-aari sila ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi tayo upahan ni Kristo. Pag-aari niya tayo. Ayon po doon sa Roma 8:9, basahin ko po, sabi po dito sa Roma 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Paulit-ulit ko pong sinasabi po yan sa mga nakaraang pong mga mensahe at pag-aaral po natin. Kaya ang salitang alipin, ang tamang salin para sa salitang doulos ay ibig sabihin, sa ngayon na manggagawa. Ako, alipin ako, manggagawa ako ng Panginoon Hesus Kristo. Ikaw na mananampalataya, ikaw po ay alipin o manggagawa ngayon kay Kristo Jesus. Doon po tayo, maliwanag po ang kahulugan po noon ngayon sa atin. Hindi kailanman inaapi ang isang alipin ni Kristo. Ito ay tunay na malaya. Pinalaya tayo mula sa kasalanan ng anak ng Diyos na nagsabi. Doon po sa Roma 8:2, ang sabi po doon, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng kamatayan. At sabi po doon sa Juan 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa iyo. At ito po parati pong naririnig natin na sinasabi, the truth will set you free. Kaya dito po, para bang may kabaliktaran po sa nung pamagat po natin sa ating pagiging alipin kay Kristo, tayo rin ay nagiging anak at tagapagmana pa ng kataas-taasang Diyos. Wow! Ganun ba yon? Para tayong anak, may kaharian pala tayo dun sa langit. Ayun po doon sa Galatia 4:1-7 po, palang summarize po dito na bilang mga tagapagmana, kasama tayong magmamana ng buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Dito po ay ito isang pribilehiyo na higit sa lahat ng kayamanan sa lupa. Maaari nating manahin sa ating mga magulang yung mga kanila pong may iwan na lupa, kalupaan o mga ano pang ginto, ano pang diamante dyan
o malalaking bahay o maraming kotse, yun po ay hindi natin madadala po doon sa ibang lugar. O ibig sabihin, pag namatay doon sa kabilang buhay. Pag tayo po namatay, wala tayong madadala. Kaya po, pribilehiyo po natin ito na magiging isang anak ng Diyos dahil mayroon po tayong karian, mayroon po tayong bahay doon sa langit. Habang ang mga alipin naman ng kasalanan ay magmamana lamang ng espiritual ng kamatayan at walang hanggang pagdurusa doon sa apoy ng impyerno. Kaya po mga kapatid, paalaala lang po, kung ating tingnan at tanungin about isa sa atin, bakit maraming mga mananampalataya ang namumuhay tila alipin pa rin sa kasalanan? May dahilan. Unang dahilan ating tingnan, lagi tayong nagre-rebuild sa ating Panginoon at tumatanggi na sumusunod sa Diyos at patuloy tayong bumabalik sa dating pamumuhay. Pangalawa, hindi natin maiwaksi ang mga kasalanan na minsan gumapo sa atin kay Satanas bilang ating Panginoon. Dahil nabubuhay pa rin tayo sa ating bagong pagkatao, sa ating makasalanang katawan, naakit pa rin tayo sa kasalanan. Ano yung mga kasalanan ito? Pagsisinungaling, pang-aaway, sa kapwa na walang dahilan, paglilinlang. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, itakwil natin ang ating dating pagkatao, kasama ang kasamaan nito, at ibihis ang bagong pagkatao at ang katuwiran nito. At sabi din doon sa Epeso 4:22 at hanggang 32, kaya nga, pagtatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Huwag ka magsinungaling. Ayun pong sinasabi po dito. Sapagkat tayo ay may mga sangkap na sa isa't isa. Iisa tayo kay Kristo Jesus ang sinasabi po nito. Pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ngunit patuloy nating isinusuot ang nakatali sa ating sarili dahil may bahagi pa sa ating pagkatao na umibig sa dating buhay. Gusto pa rin natin yung mga dating ginagawa. Ang ibig sabihin, gusto mo pa rin mag-away. Ginagawa mo pa rin yung mga dati mong maling gawain. Halimbawa, nang sinungaling ka pa rin doon sa kapwa mo, kasama mo doon sa bahay, mga kaibigan, katrabaho mo, kaklase mo. Para bang wala ka pa rin pagbabago. Naroon ka pa rin sa dati mong ginagawa. Dahil kahit na sinasabi mo, pinagsisihan mo na yun, at binago ka na ng Panginoon. Sorry. Bilang karagdagan, hindi natin naunawaan sa tuwi-tuwi na pinapako na tayo na kasama si Kristo Jesus. Na ayon po dun sa Galatia 2:20, basahin ko po dun sa Galatia 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan na ikinibubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya nga po doon namatay ang Panginoong Jesucristo para sa ating lahat, sa ating kasalanan. Kung patuloy tayong mag-iisip tungkol sa ating sarili at pamumuhay ayon sa laman at kasalanan kung saan tayo pinalaya, pinalakas lang natin ang bagong katauhan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin. Kaya mga kapatid, kabiling-bilidan ko ulit ito. Sorry pa ulit-ulit. Pagkagising sa umaga, manalangin po tayo. Magpasalamat po tayo. Mihininga po tayo. At kumuha ka ng iyo pong banal na aklat. Magbasa ka lang po kahit isang verse po. Basahin po na patuloy mong aralin pagbulay-bulayan. Yun po ang isa pong tanging paraan para tayo po patuloy na lumago at manalangin po. Mga kapatid, nakamtan natin ng isang kailangan upang di na bumalik sa dating buhay na ng pagkakasala. Sa ganitong paraan, makakapamuhay tayo sa ating bagong kalagayan at may kalayaan bilang mga alipin ni Kristo na tunay na may kalayaan mula kay Kristo Jesus. Na ayon po sa Roma 6:12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan na may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Kaya, mga kapatid, uli at muli at paulit-ulit, tayo po ay pinalaya na
sa ating pong kasalanan. Nung tayo po humingi ng kapatawaran ng Panginoon, na sinabi natin sa Kanya na pumasok ka o Panginoong Hesus sa aking buhay at manguna ka sa akin. At pinagsisihan ko po yung mga nagawa pong mga sasamang gawain ko po noon. Tayo po ay namuhay na kasama ang Panginoong Hesus. Nung nakaraan po, ating pong pinag-usapan po doon na nasa isipan po natin ang Panginoong Jesucristo. Hayaan po natin ang Banal na Espiritu ang magkukontrol po sa ating pong isipan. At siya po parati ang mangunguna sa atin. Kaya po, muli, magandang umaga. Aking dalangin ngayon na tayo po ay patuloy na mamuhay na may kalayaan doon sa kasalanan. Bukod po doon sa kalayaan po noong last Friday na every year po celebrate po yung tinatawag nating araw ng kalayaan o Independence Day. O aming Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo na kami po ay muli at muli ay nakakarinig na inyo pong palaala. Mahina po kami, Panginoon, at salamat po sa iyong mga salita na patuloy niyo po kaming binibigyan ng pag-asa. Inyo po kaming iniwawasto, Panginoon, sa aming pong mga pagkakamali. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong patuloy na paggabay sa bawat isa. Mula sa kapatawaran, mula po doon sa aming pong patuloy na pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. At ito po ay aming pong ibinabahagi, ipinamumuhay, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Banal na Espiritu. Kaya ang pagmamahal ng Panginoong Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, at ang pagkipisan po sa atin ng Banal na Espiritu mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po muli. Sa sunod po ng Miyerkules at Linggo, magkita-kita muli tayo dito sa video. Good morning po sa lahat.